Sumadsad pa sa 10.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City ngayong araw. Ang bagong record low para sa amihan season na ito. Sa iba pang kalapit na lugar sa Benguet, may mga pananim na balot na ng andap. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Frozen lettuce at frozen cabbage. Ganyan na ang pananim sa Kabayan Benguet dahil sa matinding lamig. Mas makapal ang yelo na bumalot na rin sa lupa. Pati ang sasakyan na ito nabalot na ng frost. Pati mga pananim sa barangay Paway sa Atok, tinamaan ng andap. Gumamit ang mga magsasaka ng water sprinkler para hindi masira at masayang ang mga pananim. Ngayong araw, 13 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa La Trinidad sa Benguet. Mas malamig sa kalapit na Baguio City na bumaba pa sa 10.6 degrees Celsius. Pinakamababa na yan sa lungsod mula nang mag-umpisa ang amihan season. Inaasahan pang lalamig dahil sa patuloy na pagbugso ng hanging amihan. Kaya nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Atok sa mga turistang aakyat at mamamasyal sa lugar, mainam na magpakonsulta muna sa doktor lalo na sa mga may iniindang sakit. Reminder lang po yung pag po nasuot pag ganitong malamig saka yung pag alam po nila na may health conditions po sila na mas magandang ikonsulta muna sa kanilang mga physicians kung ano pong mas kinakailangan lang gawin bago sila bumiyahe dito. Kahit sabihin namin malamig, pero pagdating nila dito, iba pa rin yung reception ng mga katawan nila sa weather po namin dito. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Naghain ng diplomatic protest ang China dahil sa mga pag-atake umano sa kanilang leader ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Ipinatawag din ng China ang Philippine Ambassador sa Beijing. Git naman ni Tariela, hindi panguudyok ang paglalahad kung sino ang bully at tunay na biktima. Nakatutok si JP Soriano. Sa speaking engagement na ito ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, makikita sa kanyang presentation ang mga caricature na ito ni Chinese President Xi Jinping. Ang naturang slide may titulo na Why China Remains to be a Bully. Agad itong sinagot ng Chinese Embassy at sinabing sumusobra na raw si Tariela na naglulunsad umano ng malisyosong pag-atake sa leader ng China. Kasunod nito, naghain ng diplomatic protest ang China noong nakaraang linggo. Sinundan ito ngayon ng pagpapatawag ng gobyerno ng China sa Beijing kay Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz at nagparating ng protesta. Pinadalhan namin ng mensahe si Ambassador Flor Cruz pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Sa diplomatic community, may seryosong implikasyon ang ganitong pagpapatawag. Pero wala pang komento ang Department of Foreign Affairs o DFA na nakakasakop sa ating embahada sa Beijing. Giit naman ni Tariela sa GMA News Online, hindi provocation o pang-uudyo ang anyay transparency efforts para ilahad kung sino ang anyay bully at ang tunay na biktima. Hindi anya sila masisindak ng banta na patunay lang anya na epektibo ang transparency at mas takot ang China kapag alam ng mundo ang nangyayari kaysa sa international law. Sa social media na inaalmahan ni Tariela ang pagpapakalat ng China ng maling impormasyon at pag-iiba ng China sa mga nangyayari para palabasing Pilipinas pa ang may kasalanan. Pero ang pag-alma niya, hindi nagustuhan ng China, kaya naghain sila ng diplomatic protest kamakailan. May tila banta rin ng China sa ilang individual sa Pilipinas na tumigil na sa umano'y panguudyok at panglilito saan nila'y tama at mali kung ayaw silang pagbayarin sa kanilang ginawa. Hindi lang sa Beijing kundi maging dito sa Pilipinas ay itinutulak ng Chinese Embassy ang naratibong may mga pag-atake at fake news na paninira umano sa kanila. Sabay sabing hindi sila magiging pasensyoso o mananahimik. Umalma na dyan si Senador Risa Ontiveros, sabay sabing malinaw na ang pahayag ni Tariela at iba pang opisyal ng gobyerno ay paninindigan para sa national interest ng Pilipinas at para protektahan ang karapatan ng bansa. The Chinese Embassy is being a bad guest here dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country, sa atin. Ang pag-atake sa kanila ng Chinese Embassy ay paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Sumulat na si Ontiveros sa DFA para hilingin na aksyonan ang mga ginagawang ito ng China. Masyado namang pa-victim
ang pag-uugali ng Chinese Embassy dito sa Manila. After all, sila po yung umaatake ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Sila ang nagtataboy sa ating mga mangingisda sa fishing grounds ng Pilipinas. Sagot sa kanya ng Chinese Embassy, ang embahada ay nagsisilbing tulay para sa pagsusulong ng pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Tumanggi nang magkomento ang DFA sa mga pahayag ni Tariela at Ontiveros, pero nauna nang sinabi ng DFA na buo ang suporta nila sa mga elected officials at government institutions na ginagawa ang kanilang tungkulin para depensahan ang karapatan ng Pilipinas. Ang tila mas matapang na pahayag ng Chinese Embassy ay nangyari nang pumasok na ang bagong ambassador ng China sa Pilipinas na pareho lang ang naratibong itinutulak sa isang pagtitipon nitong Martes. If fake news are spread, if China is defamed or if hatred is incited, we will not remain patient and silent. We will push back firmly without any hesitation. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa ibayong dagat, gusto umano ni na Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magkaroon ng kasunduan para itigil na ang gera sa Ukraine. Ayon yan kay US President Donald Trump na nakipagpulong kay Zelensky sa sidelines ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Nauna nang sinabi ni Zelensky na babiyahe lang siya papuntang Davos kung pipirma sila ni Trump ng mga kasunduan kaugnay sa US security at post-war reconstruction. Sa Moscow, Russia, nakipagpulong si Putin sa US envoys na sina Steve Witkoff at Jared Kushner na son-in-law ni Trump kaugnay sa pagtatapos ng gera sa Ukraine. Nakatakda ring magkaroon ng trilateral meeting ang Amerika, Russia at Ukraine sa United Arab Emirates. May dagdag na 800 piso sa buwan ng sahod ang mga kasambahay sa Metro Manila. Pero kapos pa rin para sa ilang kasambahay ang 7,800 pesos na buwan ng minimum wage. Nakatutok si Von Aquino. Mula 7,000 pesos na buwan ang minimum wage ng mga kasambahay sa NCR, simula February 7, 2026, magiging 7,800 pesos na ito. Ito'y matapos aprubahan ng NCR Wage Board ang 800 pesos na aumento. Ayon sa DOLE NCR, ikinonsidera nila sa desisyon ng inflation rate at iba pang gastusin ng mga kasambahay. Wala namang petition for wage increase, but we opted to review the minimum wage ng ating mga kasambahay. Nung inanalyze namin ang data, ang nagiging sa 7,000 na yun yung current minimum, nakikita po namin na less than 300 lamang yung take-home pay ng ating mga kasambahay dito sa NCR. Pero kung ang kasambahay na itago natin sa pangalang Marie ang tatanungin, kulang pa ang 800 pesos na aumento. Siya nga raw na 10,000 pesos kada buwan ng sweldo. Hirap na pagkasyahin dahil 3 anak ang kanyang pinag-aaral. Hindi rin daw binabayaran ng kanyang amo ang kanyang mga social benefits tulad ng SSS at PhilHealth. Hiling sana magkaroon. Hindi ko po kayang sabihin sa pero sana po meron. Para rin sa assurance ko na nagtatrabaho para sa kanila. Ang kasambahay naman na si Mary Mapile, 8,000 pesos ang buwan ng sahod, na sapat naman daw dahil siya ay single pa. Saan usually napupunta? Sa family ko po. Ano papadala ka? Opo, hindi naman po. Siguro magtitira ako mga 1,500, ganon. Ganon po. Opo. Ang kanyang employer handa naman daw taasan ng kanyang sweldo sakaling ipag-utos ng gobyerno. I do it pag kaya ko. Tinataasan ko talaga. After all, konti lang naman. Life is difficult now. Yung 8,000, di nga nila kayang i-manage yun sa pamilya nila. Ang DOLE NCR magsasagawa ng information drive kaugnay sa bagong minimum wage ng mga kasambahay. Paalala nila sa mga employer. Mag-comply po sa bagong minimum wage
Kung talagang hindi nagbabayad, may sanction po or penalty laban dito sa ating mga employers na hindi sumusunod sa minimum wage order. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, posibleng maging maulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend kaya magbaon ng payong kung lalabas. May nabuo kasing shear line o salubungan ng malamig na amihan at mainit na hangin mula po sa Pacific Ocean. Ayon sa Pag-asa, mararamdaman ang epekto niyan ngayong weekend hanggang sa simula ng susunod na linggo. Patuloy din ang pag-iral ng amihan sa malaking bahagi ng bansa. Kaya bumagsak sa 10.6 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperatura ngayong araw na naitala po sa Baguio City. Samantala, inaasahang lalapit sa bahagi ng Mindanao ang low pressure area na dating bagyong Ada. Pero hindi na nakikitang magiging bagyo ulit at posibleng malusaw na rin. Base sa datos ng Metro Weather, bukas may tsansa ng hanggang katamtamang ulan sa eastern section ng Luzon at sa Caraga region sa Mindanao. Pagsapit ng linggo, posibleng lumawak at tumindi ang mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Asahan ng heavy to intense rains sa Samar and Leyte provinces pati sa malaking bahagi ng Northern Mindanao at Caraga, lalo na sa gabi. Sa Metro Manila naman, mababa ang tsansa ng ulan ngayong weekend pero maging handa pa rin sa posibilidad ng pag-ulan. Patuloy pa rin umantabay para sa mga update. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Challenge accepted sa mas mataas na level ng aktingan. Sina Kapuso stars Dave Bornea, Chanel Agustin at Shane Saba. Bibida sila sa magpakailanman episode na tungkol sa pamilyang may special needs. May chika si Nelson Canlas. Starting the year with so much positivity, sina Dave Bornea, Chanel Agustin at Shane Saba. Bukod sa pagpupursige sa trabaho, gusto rin nilang makapag-share sa kapwa. Tulad ni Dave na putting his talent to good use by inspiring the next generation. Nagturo ako ng dance sa mga kids. Yes, and then yun, nakakatuwa lang kasi my skill, my passion, share ko sa mga kids, nakakatuwa. And then parang nakikita ko yung younger self ko rin sa kanila. Speaking of inspiring others, gaganapan 3 sa episode ng Magpakailanman sa Sabado ng gabi na pinamagatang My Special Family. Isang pamilya na naging challenging ang buhay dahil sa mga anak na nasa spectrum o may special needs. Sa kanilang pagbibigay buhay sa kanilang mga karakter, sana raw ay makarelate at may matutunan ang maraming manonood. Very inspiring po siya kasi papakita po dito na kahit na may mga special needs sila, kaya nila. Kaya nila and kaya nilang gawin yung mga ginagawa ng mga normal na tao. Makakasama nila sa episode sina Gardo Versosa, Isay Alvarez at Therese Malvar, directed by award-winning director Zig Dulay. Challenging siya for me kasi first time ko po magkaroon ng role na parang kailangan ko maging matured, maging strong, lalo na sa mga kapatid ko kasi nga may mga special needs sila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang bagong silang na sanggol sa Cagayan de Oro City. Isinilid ang walang muwang sa eco bag at saka iniwan sa bubong ng isang bahay. Nakatutok si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Ito ang tumambad sa mga barangay tanod. Nambuksan ang isang eco bag sa Kalaanan, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Isang bagong silang na sanggol na may umbilical cord pa. Ang sanggol na nasa eco bag nakuha raw sa bubong ng isang bahay. Nadiskubre ito matapos marinig ng mga residente ang pag-iyak ng bata bandang alas 11 kagabi. Naibabaw sa atop, sa balay. Atop siya? Oo. Nga di man makuha doon sa tubang yun, dito sa kilid gamay. Dito na, gisaka sa atong barangay police. Agad umano dinala sa ospital ang baby para masiguro ang kalusugan at kaligtasan nito. So far, di-take care naman yun nila, no? And naka-store na po si Kapitan dito and nag-provide na sa mga kailangan sa baby. Stable na po ang baby. Iniimbestigahan na ngayon ng Barangay Council ang pangyayari para makilala ang ina na nag-iwan sa bata. Nag-deploy na tag mga BHW aron nga among sutaon kay naaman mi datos nga naay 14 ka
mga nakay nga mama nga naadri sa among likod kani makita man nato 14 sa bulan gyud sa January 2 paingon sa isa ka bulan nga kana muni sila ang mga manakay muning among gipadtuan. Among paningawaon sa Barangay Council nga dili na malangan among mahatag ang kumpleto nga dita ani kay naaman na ato kumpleto man ang atong barangay health worker sa barangay kanituan. Tuwa naglihok na sila tanan. Ito na umano ang pangatlong beses na may iniwan na bagong silang na bata sa kanilang barangay. Kani binuhatan kani sa dili maayo nga pangisip or wala sa iyang insakto nga pangisip. Kay walay inahan nga makabuhat niini kung walay mga giagian nga problema ang maong inahan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Iba't ibang paglabag sa batas trapiko ang sinita ng MMDA sa pagsuyod nila sa kahabaan ng EDSA sa Quezon City. Ilan sa mga hinuli ang driver na nagmaneho ng van kahit suspendido ang lisensya at mga enforcer na illegal na nakaparada. Nakatutok si Darlene Kai. Tigitan nyo lahat. Hindi na ako pa sinasabi. Pag walang driver, tow nyo yan. Hindi mga ordinaryong motorista kundi mga kabaro nila ang tiniketa ng MMDA officers dahil sa illegal na pagparada sa EDSA Cubao Corner, Monte de Piedad sa Quezon City. Ang tagal na kasi man, ganun, may, alam mo na yung bawal pero marami na nagpaparking din. O yun ang masabi niyo sir na huli din po kayo ng mga kasamahan po ninyo? Wala tayong magawa, may trabaho lang naman nila. We will implement the law fair and square. At lalong-lalo na po sa mga empleyado po natin at sa mga enforcers natin na tayo naman po nagpapatupad ng batas. Huli rin ang dalawang taxing ito na nagbababa at nagsasakay ng pasahero sa EDSA Cubao kahit may no loading and unloading signage na. Kasi po, mayroong pasahero pumara doon. Tapos, sabi nung enforcer na babae, pasok ka na lang pag ganon. In-impound naman ang sasakyan ng van driver na ito na illegal na nakaparada sa Domingo. Minaneho kasi ito kahit suspendido na ang lisensya ng driver dahil sa naunang traffic violation. Tumangging magbigay ng panayamang driver. Once na your license is suspended, po yan matik po yan. Yung mga privileges within, hindi nyo pwede magamit. So technically, lifted din po ang karapatan niyang magmaneho ng sasakyan. Sinita rin ang mga tindahang extended hanggang bangketa. Binaklas ang isa sa Malabito Street sa Cubao. Okay lang naman kasi dapat lang naman talaga yun. Pero dapat equal, dapat lahat. Kasi hanggang doon yan, diba? Hindi lang naman dapat ako. Pinagtatanggal naman ang kahoy na patungan ng tindahang ito sa C. Benitez. Sinita rin ang mga pumwestong vendor sa bangketa ng Arayat Market. Pinagtatanggal ang mga panindang prutas at kinumpiska ang mga basket na patungan. Makapuso kapag may mga nakahambalang dito sa bangketa o sa sidewalk tulad ng kiniklear nitong mga tauhan ng MMDA, hindi nakakadaan yung mga pedestrian sa bahaging ito ng bangketa. Kaya dito sila dadaan sa kalsada, makakasagabal sila sa daloy ng traffic. Bukod sa delikado, bibigat yung traffic situation sa kalsadang ito. Pinakamalala pa naman sa buong Asya ang pagsisikip ng trapiko sa Pilipinas ayon sa isang pag-aaral. Pangatlo naman sa buong mundo. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Magpakatigas ka na parang bato. Yan ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaarawan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Vice President Sara Duterte, sabi ng bise na bumisita sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands, nagpaabot ng pagbati ang dating Pangulo kay De La Rosa na mahigit 2 buwan nang nagtatago. Sa gitna yan ng usap-usapan pero hindi naman kumpirmadong ulat na may arrest warrant na laban kay De La Rosa mula po sa ICC kaugnay ng war on drugs nung siya pa ang PNP chief ng Administrasyong Duterte. Ayon naman sa abogado ni De La Rosa, hindi pa niya nakakausap ang senador at hindi niya rin masagot kung nasa bansa pa ito. Handa umano silang sumagot kung sakaling sampakan ng ethics complaint si De La Rosa dahil sa matagal nang hindi pagpasok sa Senado. Umaasa silang kakatigan ng Korte Suprema ang inihain nilang petition for certiorari para kina De La Rosa at dating Pangulong Duterte. Probably if there is a decision by the Supreme Court on the matter clarifying the rules, and I think I can only predict that he might surface.
Posibleng dagdagan ang 10 milyong pisong patong sa ulo ng #1 most wanted sa bansa na si Charlie Atong Ang, ayon po yan sa DILG. Kung ako mapikon, talaga dadagdagan ko niyan. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, 14 na lugar na ang kanilang sinilip na posibleng kinaroroonan ni Ang, pero bigo pa rin siyang makita. Sa kabila ng pagsauli ng mga baril, hindi pa rin daw tatanggalin ng DILG ang bansag sa kanyang armed and dangerous sa dami ng kanyang bodyguard na puro armado. Kaugnay naman sa nawawalang high-powered firearm na M16, sinabi ni Remulla na kailangang pirmahan ng negosyante ang affidavit of loss. Sa gitna ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon, may mga residente pa rin bumabalik sa 6-kilometer permanent danger zone. Ang dahilan at aksyon ng mga otoridad sa pagtutok live ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, maski nga mahigpit na ipinagbabawal, meron pa rin pabalik-balik sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone upang magpakain ng kanilang mga alagang hayop. Kaya kanina, pinangunahan na ng lokal na pamahalaan ng Legazpi City ang paglilikas sa mga nasabing hayop sa mas ligtas na lugar. Halos tangay na ng kanyang baka si Ana Marie habang patungo sa itinalagang animal pooling site sa barangay Manibit sa Legazpi City, Albay. Hindi ko na kaya. Nakakapagod. Extra challenge anyang dalhin dito ang kanilang alaga mula sa dating kinilalagyan sa loob ng 6-kilometer danger zone. Pero mas maigi na raw ito. Sa baba kasi kahit konti may pagkain sila, may tubig. Kasi kung nasa itaas kami, walang tubig dun. Kasi puro naabo. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, nailikas kanina ng mga magsasaka ang kanilang mga alagang hayop para hindi na sila magpabalik-balik para puntahan ang mga alaga. Mahirap, malayo kami nag-aalaga ng mga hayop. Umaga at hapon, tumataas kami dyan. Ngayon, hindi na, binaba mo na namin yung mga hayop namin. Mas magandang tumutulong sa amin. Sagot ng LGU ang bakuna, bitamina at pagkain ng mga alaga habang naroroon sila. Kailangan maibaba talaga kasi kumusta yung asupre na makakain po, toxic yan. Lalo na po yung pag nalanghap. Bahagi ito ng paghahanda ng LGU para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kababayan sakaling itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Pakiusap ng kinaukulan, wala na sana magpumilit pang bumalik sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Kung talagang hindi sila napagsabihan, since safety, we are after the safety, so dadalhin sila ng kaya may mga uniform personnel tayo na nandiyan sa taas. Nasa Alert Level 3 pa rin ang Mayon, nagpapaiwatig ng mataas na antas ng aktibidad. Ayon sa PHIVOLCS, patuloy ang pagbuga ng lava dome at lava flow kasama ang minor strombolian activity o panakanakang maliliit na pagsabog. Patuloy ang volcanic quakes, pagguho ng bato at pagdaloy ng uson. Naobserbahan din ang banaag o crater glow, palatandaan ng aktibong magma sa loob ng bulkan. Naitala rin ang katamtamang pagsingaw ng may taas na 100 metro mula sa crater, nalapadpad patungong Hilagang Kanluran at Kanluran Hilagang Kanluran. Emil, base na kuha natin impormasyon mula sa City Veterinary Health Office ng Legazpi City, umabot na sa 70 mga alagang kalabaw at baka ang nailikas sa mas ligtas na lugar. Ayon naman sa PDRRMO, bukod sa Legazpi City, ay ginagawa na rin daw yan sa iba pang bayan sa Albay. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa pagsisimula pa lamang ng taon, agad sinubok ang katatagan ng mga taga-Catanduanes dahil sa mga pag-ulang nagdulot ang malawakang pagbaha doon. Kaya sa ilalim ng Operation Bayanihan, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation doon upang maghatid ng tulong. Hindi pa man tuluyang nakakabangon ang probinsya ng Catanduanes mula sa pinsalang iniwan ng Super Typhoon Uwan noong Nobyembre.
muli na naman silang nakaranas ng walang tigil na buhos ng ulan dulot ng shear line na sinundan pa ng bagyong Ada nitong nakaraang linggo. Nung dumating yung Ada, more than 200 mm kasi yung bumuhos na ulan dito sa amin. So, nagkaroon tayo ng malawakang pagbaha, pagtaas ng mga ilog. And then, sumabay pa po yung high tide. Sa barangay Almohela, sa bayan ng Viga, mahigit 1 linggong na-isolate ang mga residente matapos umapaw ang spillway sa kanilang lugar na nagdulot ng mataas na pagbaha. Lagpas daw po, yung iba nga pong mga residente, lumalapit na po sa akin para po magkaroon ng pagkain sa aming lugar. Tigil din sa hanap buhay ang mga magsasaka ng abaka doon gaya ni Violeto. Bukod kasi sa mahirap ito ibenta dahil walang madaanan, hindi rin sila makapagbilad ng abaka. Kapag nabasa raw kasi ito, sa halip na maibenta ng 80 pesos kada kilo, bababa ang presyo ng 50 to 60 pesos. Pag tag-ulan, nagiging marupok kasi hindi po natutuyo. Tiis-tiis muna kami kung talagang walang-ulanan. Napipilitan kami maglumusong sa bukid. Kaya sa ilalim ng Operation Bayanihan, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Catanduanes para maghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Mahigit 6,900 na individual ang nabigyan natin ng food packs sa bayan ng Viga at San Miguel. Laking pasasalamat ko po talaga sa GMA Kapuso Foundation dahil po ang aming barangay po talaga napansin kahit na papano, kahit na nandito na po kami sa sulok. At sa mga nais mag-donate, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. At muli na namang nanaigang bayanihan mga kapuso dahil nag-donate ang ADM Cares ng $100,000 para sa mga kababayan nating lubhang nasalanta ng Bagyong Tino noong nakaraang taon. Ang donasyon na ito ay gagamitin sa ating school development project sa Cebu, kung saan handog natin ang matibay at komportableng silid-aralan para sa mga mag-aaral. To donate $100,000 courtesy of our mother company in Chicago because in Cebu, because it is very near our plant. No? Our plant is located in Minglanilla. It's actually very important to show that it's something that we can share with our fellow men. Ang GMA Kapuso Foundation magtatayo ng 3 eskwelahan pa sa earthquake-affected areas naman. Doon tayo pupunta sa Bogo City, sa Medellin at saka sa Daan Bantayan. Tutulungan natin ang Cebu na makabangon. At taos-puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng donors na patuloy na nagtitiwala sa GMA Kapuso Foundation.